Magandang gabi po mga kapatid. Isang malaking pagpapala po sa bawat isa na tayo po ay nagkita-kita, nagkasama-sama ngayong gabing ito upang atin pong alalahanin, atin pong purihin ang Diyos sa Kanya pong kabutihan, sa Kanyang katapatan at sa mga tugon niya sa atin pong mga panalangin. Ganun din po, isang malaking pagpapala na muli natin pong pag-aaralan, bubuksan ang salita ng Diyos upang malaman natin ang Kanyang kalooban sa bawat isa. Ganun din po, salamat sa Diyos sapagkat may pagkakataon ulit tayo na ipanalangin ang bawat isa. Mga kapatid, atin pong patuloy na ipanalangin ang kalusugan ng mga kapatiran po natin. Ano po, sapagkat marami po sa atin ang may ubot-sipon hanggang ngayon. Ano po, at pag-pray natin na mawala na itong virus na nag-i-exist sa ating pong kapaligiran para maiwasan na po ang mga karamdaman at hawahan sa atin. At ipag-pray po natin na panumbalikin at panatilihin ng Panginoon ang ating pong mga kalusugan. Sa gabing ito, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa John chapter 17, verses 20 and 21. Ang sabi po dito, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat patuloy ang inyong pong pagpatnubay, pagpapala, pangunguna sa buhay namin. Salamat sa walang sawa na pagtuturo sa amin, Panginoon, na mga dapat naming gawin at hindi dapat naming gawin habang kami po ay naandito sa lupa. Sa amin po pag-aaral ngayong gabi, muli mong ipaliwanag, turuan kami ng banal na Espiritu upang ito, Panginoon, ay maintindihan namin at maisagawa namin sa amin pong buhay. Panginoon, samahan mo kami sa amin pong pag-aaral sa oras na ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tayo po ay manonood ng TV at tayo po ay active sa social media, ay masasabi po natin na ito pong mga platforms na ito, itong ating mga pinapanooran at nababasang ito, ay punong-puno ng hiwalayan. Di po ba? Dito na lang po sa mga hinahangaan ng marami, ng mga love team sa showbiz, ay simula nung January, marami po na mga nagkahiwalay. At marami po ang mga nalulungkot sa pagkatakala nila, itong mga love team na ito ay pangmatagalan. Pero yun pala, darating din ang time na magkakasawaan at maghihiwalay. Well, hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na nangyari at hindi natin pwedeng husgahan ang dahilan. Ngunit hindi lamang sa larangan ng showbiz, maging sa politika ay marami ding hiwalayan na nangyayari. Alam na alam po natin, pag malapit na ang eleksyon, yung mga magkakapartido, nagkakahiwa-hiwalay sila. Kahit na maganda yung kanilang prinsipyo, pero dahil sa pag-feeling nila ay hindi sila mananalo, doon sila pupunta sa partido na malakas at siguradong mananalo kahit na magkasalungat sila ng prinsipyo. Kumbaga ay magko-compromise na lang, i-embrace na lang niya yung paniniwala nung partido na kanyang sasamahan kahit magkaiba sila. Basta manalo lang. Maging ang mga bansa ay nagkakahiwa-hiwalay. Alam natin ang Korea, dati ay buo yan, pero naging North and South Korea. At dito po sa Pilipinas, I hope hindi po ito mangyari, pero again, narinig po at nabasa natin ito sa mga balita. Nagkaroon ng suggestion, na humiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Sa bagay, ito po'y matagal na balita. Ngunit naulit lamang po ulit nitong mga nagdaang araw. Dahil din lang po sa hindi pagkakaunawaan. Okay? Pagka po tayo nakakarinig ng mga ganito, ng mga paghihiwalay or pagbubukod-bukod, division and separation, ay nasasaktan din po tayo. It breaks our hearts also.
Sapagkat as much as possible, ayaw po natin ng separation, ng division. At kung merong grupo po, na hindi dapat puso itong division and separation, hindi dapat mangyari, although nakakalungkot nangyayari ito, pero nawa ay sa biyaya ng Panginoon ay atin po itong mapagtagumpayan, itong separation and division na ito. Ito po ay tayong mga Kristiyano, tayong mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo, tayong mga kasapi sa iglesia ng ating pong Panginoon. Dapat hindi po tayo magkahiwa-hiwalay. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito, ang panalangin ng Panginoong Hesukristo. Kaya pinamagatan ko po ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi. Jesus prayed for our unity. Jesus prayed for our unity. Ipinanalangin ng Panginoon ang ating pagkakaisa. Meron pong mga grupo or samahan ang merong maling interpretasyon sa talatang ito na binanggit ng Panginoong Hesukristo hours before He died. Again, tayo po ay nandito sa John chapter 17. Meron pong tatlong pinag-pray ang Panginoon dito sa chapter 17. Una, pinag-pray niya yung kanyang sarili. Pangalawa, pinag-pray niya yung mga apostol. At ang pangatlo na kanyang pinag-pray ay yung mga sasampalataya sa mensahe ng mga apostol. Okay? Ng kanyang mga tagasunod. Ito pong particular na panalangin nito ay para sa atin ngayon. At sa mga susunod pa na mga sasampalataya, susunod sa Panginoong Hesukristo. Ang interpretation po ng iba dito ay pwedeng magsama-sama ang iba-ibang mga religion, regardless of their practices in their faith, sa isang lugar, at sa isang paraan ng pananambahan. Ngunit hindi po yun ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo na unity, sapagkat napakahirap magpagsamahin yung isang sumasamba sa ribulto at hindi. Yung isa na pwede ang bisyo, pwede ang maraming asawa, sa hindi. Hindi pwedeng magsama yung si Kristo lang ang paraan ng kaligtasan. Yung isa naman ay hindi sapat si Kristo, kundi meron ka pang dapat ibang gawin. Okay? Hindi mo rin pwedeng pagsamahin yung hindi si Kristo ang paraan ng kaligtasan, kundi ibang mga bagay. At yan nga po ang sinabi din ni Apostol Pablo, sa Book of Galatians. Yun po ang dahilan kung bakit siya sumulat. Sapagkat itong mga Galatian believers, sila ay na-impluensyahan ng turo ng mga Judaizers, na pwede kayong sumampalataya kay Jesus, pero dapat sundin nyo rin ang utos ni Moses, kailangan magpa-circumcise din kayo para makarating kayo sa langit. Yun po ang turo nila. Kaya sumulat agad si Apostol Pablo na hindi yan ang tama. So mga kapatid, ano ba ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo na unity or pagkakaisa? Sapagkat ang panalangin dito ng Panginoon, kung atin pong babalikan itong verses 20 to 21, sabi niya, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." Ngayon pong gabi, tingnan po natin, ano po ang kahulugan nung sinabi po at ipinanalangin ng Panginoong Hesukristo na lahat ng sasampalataya sa Kanya will be one. Okay? Or magkaisa, will be united. At meron po tayong makikita na tatlong kahulugan nito. At ang panalangin ko po ngayong gabi, pagka nakita po natin ang kahulugan nito, sa biyaya ng Diyos, kalakasan niya, katalinuhan niya, ay sikapin po natin na magkaisa. Sapagkat meron po tayong kakayahan na magkaisa because God prayed for our unity. Okay? So ang una na makikita po natin dito na ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang, "I pray that they will be one," just like us. Ang unang sabi niya, that they will have the same master. Okay?
meron silang iisa lang, no, na pinuno, no, tagapagligtas. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24, dito po sa Sermon on the Mount, ang sabi ng Panginoon, "No one can serve two masters, either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money." So, sabi po dito ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang pinuno o sa dalawang Panginoon. Okay? Either mahalin mo yung isa at kamuhian mo yung isa. Hindi mo pwedeng pagsabayin paglingkuran ang Diyos at ang pera. Okay? Dapat pumili ka. Walang neutral ground, no? Walang sa gitna. Kailangan pumili ka. At ang prayer dito ng Panginoong Hesukristo, He prayed that lahat ng mga sasampalataya sa Panginoon will remain as one, na maging isa lang ang kanilang master, at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 5, one Lord, one faith, and one baptism. No? Magkaroon lang sila ng iisang Panginoon. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verses 10 and 11, sabi po ni Apostol Pablo, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So ito po ang dapat mangyari. Okay? Dahil ang Panginoong Hesukristo ang nagsakripisyo. Ano po? Namatay dun sa krus, inilibing, nabuhay na maguli at umakyat sa langit para magkaroon po ang bawat isa ng kaligtasan, para po tayo ay manumbalik sa Panginoon. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, ginawa siya ng Panginoon na pinakamataas, no? Inilagay siya sa pinakamataas na posisyon, na ang lahat ng mga nilalang, no, sa langit, sa lupa, at maging sa ilalim ng lupa, ay yuyukod at sasabihin na ang Panginoong Hesukristo lang ang Panginoon. Nung pinag-pray po ng Panginoon dito that the believers will be one or should be one, ito po ang kahulugan ng panalangin na yun, na magkaroon lamang tayo ng isang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi niya nga sa John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." So, dito, sa talatang ito, maliwanag na si Kristo lang ang makakapagdala sa atin sa langit, ang Panginoon lang ang makakapagligtas sa atin. Siya lang ang daan, siya lang ang pinanggagalingan ng katotohanan at ng buhay. Wala nang iba. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, who is the Lord of your life? No? Or who is the master of your life? Sino ang iyong sinusunod? Sino ang iyong tagapagligtas? Kung gusto mong maranasan ang tunay na unity, ang una na dapat mong gawin mong master, gawin mong Savior and Lord ang Panginoong Hesukristo. At itong katotohanan ito buhat sa kanyang salita, ang dapat paniwalaan, sundin ng lahat ng sumusunod sa Panginoon. Magkaroon lang tayo ng isang master para magkaroon tayo po ng unity. Ang pangalawa na makikita po natin na kahulugan na ito na pinanalangin ng Panginoong Hesukristo about unity, hindi lamang He prayed that we will have the same master, but we will have the same message. No? Meron po tayong iisa, pare-parehong mensahe lamang. Okay? Ang sabi nga po ni Apostol Pablo dito sa Galatians chapter 1, verses 6 to 9, ang sabi dito, "I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned." So, napakatindi, no? Napakatalas ng babala
ni Apostol Pablo sa mga Galatian believers. Gaya na sabi ko kanina, pagkatapos po ng bahaginan ni Apostol Pablo ng salita ng Diyos, po, ng mabuting balita ang mga Galatian believers, pag alis niya, itong mga Judaizers, po, itong kumbaga national religion ng mga Hudyo, ay kinukonvince sila na hindi enough si Jesus para magdala sa inyo sa langit. Kailangan yung sundin ang utos ni Moses. Kailangan yung magpa-circumcise. Kaya nung mabalitaan ito ni Apostol Pablo, talagang siya ay nagalit at talagang sinulatan niya, nirebuke niya, binigay ng babala itong mga believers sa Galatia. At ang sabi niya, kung meron man na nagpipreach ng ibang gospel, ibang katuruan, maliban sa mga itinuro na namin sa inyo, ang sabi niya, let him be eternally condemned. Sana siya ay maparusahan ng pangwalang hanggan. At ang sabi pa niya dito, kung ako or anghel man ang magturo ng ibang gospel, ng ibang katuruan, maliban sa itinuro ko sa inyo nung una, ang sabi niya, nawa siya ay maparusahan magpakailanman. Talagang matindi itong salitang ito na binitawan ni Apostol Pablo para makita, maramdaman ng mga Galatian believers na mali yung katuruan na kanilang ini-entertain. Sapagkat, katulad ng prayer ng Panginoong Jesucristo, that they may be one, ang ibig pong sabihin nun, magkaroon po sila ng iisa lamang mensahe. Okay? Meron lang silang isang paniniwala na sinusunod at ipinapamuhay. Okay po? Ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito lamang po dapat ang pagkukunan natin ng ating mensahe at ito lamang ang dapat nating ipapangaral. Sabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So yan po sabi dito sa verse 16, na ito pong banal na kasulatan na ito po ay salita ng Diyos, ito ay galing sa Kanya. At ito po, sabi pa sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 21, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So mga kapatid, itong salita ng Diyos na atin pong ipinapangaral, hindi po ito katang-isip. Hindi po ito galing sa isip ng mga tao. Kundi ito po ay galing sa Panginoon. Kaya dapat ito po ang ating ituro. Ito ang ating din pong ipamuhay. Marami po tayo na mamimit ng mga tao na magsasabi na the Bible is not enough. Okay? Hindi talaga yan purong salita ng Diyos. Merong mga bahagi dyan na hindi. At yan ay kulang. Kailangan pa magbasa ng ibang mga articles o ng ibang mga books para maging maayos ang iyong buhay, para matagpuan mo ang kaligtasan. Sapagkat, ang sabi nila, marami pang mga kasabay na mga manunulat noon na pwede mo ring konsultahin. Okay? Pero dito po makikita natin na sinasabi ng salita ng Panginoon na ang kanyang salita ay sapat para malaman natin ang tamang daan. Malaman natin kung paano makita at manatili sa tamang daan. Kaya sa gabing ito, ang akin pong panalangin at katulad din po ito ng panalangin ng Panginoong Jesucristo na nawa magkaroon tayo ng isang mensahe at pinagkukunan ng mensahe. Yun po ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, at nawa ganito rin po ang maging attitude natin pagdating po sa mensahe ng Panginoon. Ang sabi dito, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Siya ay hindi nahihiya, hindi niya kinakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat sasampalataya. Una sa mga
Hudyo, pangalawa ay sa mga Hintil. Ang ibig kong sabihin, lahat ng sasampalataya, kahit anong lahi mo, kahit anong estado mo sa buhay, basta't sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, magkakaroon ka ng kaligtasan. At yan po ay maliwanag na tinuturo ng Biblia. Yan lang pong turo na yan ang makikita natin na paraan ng ating pong kaligtasan. At kung may marinig kayo, no, may magturo po sa inyo na ibang paraan ng kaligtasan, katulad po ng babala ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, let him be eternally condemned. Okay? Sapagkat maliwanag po, no, kahit na pagbalibad rin natin ang Biblia, ang Panginoong Hesukristo lamang ang tagapagligtas at makakapagligtas sa atin. At kung gusto po natin ngayong gabi na maranasan ang totoong pagkakaisa, lalo tigit tayo po ng mga mananampalataya, tayo po mga Kristiyano, tayo mga miyembro no po, ng Iglesia ng Panginoon, dapat meron po tayong isang master, yan po ay ang Panginoong Hesukristo. Pangalawa ay isang mensahe, no? Yan po ay yung gospel at yung salita ng Diyos, no? Wala na pong iba na tayo pong pagkukunan. Okay po? So yun po ang pangalawa na makikita natin na kahulugan nung pinag-pray ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng unity. At tayo po ay magkakaroon nga ng unity kung meron tayong isang master at isang mensahe. At ang pangatlo po at ang panghuli, nakahulugan po ng panalangin ito ng Panginoong Hesukristo. Kung babalikan po natin itong verse 21, sabi dito, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Hindi lamang po the same master, the same message, but the same mission or one mission. Okay? Meron tayong isang purpose or layunin or mission sa buhay na ito. Ang mission ng Panginoon, kaya niya pinag-pray ang unity, no? Ang purpose niya, so that, sabi dito, so that the world may believe that you have sent me. Okay? Para maunawaan ng sanlibutan, no po, makita ng sanlibutan, sumampalataya ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Napakahalaga po nun, ano po, na kilalanin natin ang Panginoong Hesukristo na siya ang tagapagligtas. Siya ang anointed one. Siya ang Emmanuel. Siya ang Messiah. Sapagkat kung iba ang iyong dadaanan papunta sa langit, ito po ang sasabihin ko po sa inyo. Kayo po ay maliligaw. Ano po? Hindi po langit ang inyong pupuntahan. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, siya lang ang tamang daan. Kaya, napakahalaga sa Panginoon na maunawaan, no, na sampalatayanan ng bawat isa na siya ang sugo ng Panginoon, na siya ang tagapagligtas. Sapagkat hindi lamang buhay natin dito sa lupa ang nakasalalay dito. Okay? Kundi ating buhay sa kabilang buhay. Okay? Kung ano ang naging treatment natin sa Panginoong Hesukristo, yun po ang magde-determine, no, kung saan tayo pupunta pagka tayo po ay namatay. Pagka natapos na ang buhay natin sa mundong ito. If we reject the Lord this evening, kung hindi po siya ang iniisip natin at pinapanampalatayanan natin na tagapagligtas, ang sabi ng Biblia, tayo po ay mapapahamak. Ngunit kung siya ang atin pong sasampalatayanan, ang sabi rin po ng Biblia, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Tayo po ay pupunta sa langit. At hindi lamang po yun, no, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon, aayusin ng Panginoon ang atin pong buhay. Ano ba ang mission ng Panginoon? Luke chapter 19 verse 10, sinabi niya po ito after niyang mamit, no po, si Zacchaeus. Lalo na nung nag-decide si Zacchaeus na ayusin ang kanyang buhay. Ang sabi niya dito, for the Son of Man came to seek and to save what was lost.
Okay? Dumating ang Panginoon dito sa lupa para hanapin at aligtas ang mga naliligaw ng landas. Okay? At ang sabi po sa 2 Peter chapter 3, verse 9, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Ito po ang gustong mangyari ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Kung bakit pinadala niya ang Panginoong Hesukristo dito po sa lupa. Kung bakit ang Panginoon, siya po ay pinahirapan, siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli at ngayon ay nasa kalangitan. No po? At ito rin po ang dahilan kung bakit inutusan niya tayo, no po, na gawing tagasunod, no, ang lahat ng mga tao, maging saksi ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito. For this one mission, no, to seek and to save what was lost. Nasabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, so that everyone will come to repentance. Ngayong gabi mga kapatid, kabahagi ka ba? Kasali ka ba? Kasama ka ba sa misyong ito? Ang dahilan po kung bakit hanggang ngayon tayo po ay buhay pa ay dahil po sa misyong ito. Hindi pa po tapos ang ating misyon. Hindi aksidente na naandyan ka sa lugar kung nasan ka ngayon. Hindi aksidente na yan ang iyong pinagtatrabahuhan. No? Hindi ka lang natatrabaho para kumita lang ng pera, para may pangtustos ka sa iyong mga pangangailangan, sa iyong family. No? Hindi aksidente na dyan ka nag-aaral sa school na pinapasukan mo ngayon. Hindi aksidente na yan ang mga kaklase mo. Hindi aksidente na yung mga taong yan ang nakakasalamuha mo everyday. Hindi aksidente na dyan ka nakatira. No? Kung saan ka nakatira ngayon. Hindi aksidente na yan ang iyong mga kapitbahay. May purpose. No? Merong misyon na nakaatang po sa atin. At ginagamit ng Panginoon yung kakayahan natin, yung expertise natin, no po, yung posisyon natin sa lipunan, sa work natin, sa klase, and sa community. Just for one mission. No? At yung mission na yun is to bring people to repentance. No? To seek and to save the lost. I'm sure marami na tayong natutunan kung paano ibahagi ang salita ng Diyos. Okay? Marami na tayong narinig ng mga preachers, teachers, no po? At marami na rin tayong natutunan ng mga sistema at saka method of sharing the gospel. No? Naniniwala po ako na itong mga kasanayang ito, itong lugar na kung nasaan tayo, at itong mga tao na nakakasalamuhan natin, ay ibinigay sa atin ng Panginoon para matupad natin ang mission na ito. At nawa mga kapatid ngayong gabi, nawa makiisa tayo, makisama tayo, makisali tayo sa nag-iisang mission na ito. To seek and to save the lost. May tatlong kahulugan kung bakit po pinag-pray ng Panginoon ang unity. No? Ang una, para magkaroon tayo ng isang master, isang mensahe, at isang mission. Ito po. Pagka naabot po natin ang estadong ito, then we will experience real and lasting unity. Sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 3, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, "As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Pansin niyo po yung word na make every effort sa verse 3 to keep the unity of the Spirit. You make every effort. Ang ibig pong sabihin, hindi ganun kadali magkaroon at panatilihin ang unity natin po mga mananampalataya. Kaya meron po tayong dapat gawin. Ang sabi niya dito sa verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Tayo daw po ay magpakumbaba
maging mahinahon, no? Maging matiising, at atin daw pong dalhin ang kabigatan ng bawat isa. Yes, napakahirap po na maging united. Ano po? Kaya nga dapat nating gawin ito. At mahirap nga ito sapagkat ang hirap magpakumbaba, ang hirap maging pasensyoso, ang hirap maging mahinahon pagka iba-iba ang atin pong mga ugali. Di po ba? Pero mga kapatid, gaano man ito kahirap at kailangan nating mag-exert ng effort, no? This is possible. Unity is possible for us Christians. Because 2,000 years ago, the Lord prayed for our unity. Okay? At tingnan po natin sa Acts chapter 2, huling talata po, no? Kung ano ang naging bunga ng pagkakaisa. Ang sabi po dito, sa Acts chapter 2, verses 44 to 47, all the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods. They gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So, dito po ang maliwanag na picture ng unity. No po, nung nagkaisa ang mga mananampalataya, no? Kanilang inisip na tulungan ang mga nangangailangan, no? Pinag-aralan nila ang salita ng Diyos, no? Sila ay sumamba sa Panginoon, nagsama-sama sila parati, no? Nagkaisa sila. No? And because of that, no po, marami ang sumampalataya sa Panginoon. Marami ang naligtas, no po, natupad, no po, yung misyon, no, ng Panginoon na makikita natin nga po sa Great Commission, no? At maging doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na lahat ng tao ay manumbalik sa Diyos, magsisi ng kanilang mga kasalanan. At yung prayer ng Panginoong Kristo, so that the world will believe that you have sent me. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon at kalakasan na pinagkaloob niya sa atin, I believe tayo po ay pwedeng magkaroon ng unity. Again, because the Lord prayed for our unity. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinanalangin mo ang pagkakaisa namin. Kung sa ganang amin lang, ay mahihirapan kami sapagkat kami po ay may pride. May kanya-kanya kaming diskarte. May kanya-kanya kaming gustong gawin. At madalas dahil po sa ganoong ugali namin ay nagiging cause ito ng division sa halip ng unity. Kaya Lord, tulungan mo kami na ang katotohanan ito ay matanim sa puso't isipan namin. Na dapat magkaroon kami ng isang master, magkaroon kami ng isang mensahe lang, at magkaroon kami ng isang mission. At sa pamagitan nun, ang unity ay mararanasan po ng inyong iglesia. At dahil po dito, maraming mga tao, mga hindi mananampalataya, ang tutugon sa mabuting balita ng kaligtasan. Tulungan mo kami na maging bahagi. Tulungan mo kami na mag-exert ng effort to keep the unity of the church. At again, nawa maging kaaliwan namin na pwede mangyari ito dahil kami ay inyo nang ipinanalangin na magkaisa. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.